Huli ka na, May. Pagod na akong magpanggap. Huwag kang magpakamartir. Huli ka na, May. Pagod na akong magpanggap. Huwag kang magpakamartir. Isang saglit na tila huminto ang ikot ng mundo. Ang matinis na sigaw ni Leandro Virey, ang aking asawa sa loob ng 15 taon, ay tumagos sa lahat ng palamuti at mamahaling dekorasyon ng Makati Shangri-La. Ang mga mata ng mga kasosyo sa negosyo, mga empleyado, pati na rin ang mapanuring tingin ng mga hindi ko pa nakikilala ay parang mga milyon-milyong tinik na sabay-sabay na tumusok sa aking balat. Hindi pa man lumalabas ang init ng kape mula sa bibig niya, naramdaman ko na ang pagkasunog, hindi sa aking pisngi, kundi sa kaluluwa. Narito ako, si Salidumay Araneta Virey, sa gitna ng handaan para sa selebrasyon ng aming pinagsamang tagumpay sa negosyo. Ngunit ang unang bagay na natanggap ko ay hindi isang yakap o isang matamis na happy anniversary, kundi ang malamig na hampas ng kanyang galit. Nang matapos ang pagtapon, ang natitirang kape ay kumalat sa kanyang puting silk barong at sa mamahaling carpet. Sa likod ko, hindi ko na kailangan pang lumingon upang malaman kung ano ang ginagawa ng aking mga kamay. Mahigpit kong hawak ang isang maliit na papel na parang isang banal na kasulatan, ang reseta para sa gamot na pampababa ng presyo ng dugo ni Doña Milagros ang ina niya. Dahan-dahan, ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig sa pagkakakapit sa piniling papel. Hindi ako narito para sa pagdiriwang. Narito ako dahil ang puso ko ay nagmamadaling magbigay ng gamot sa taong nagbigay buhay sa aking biyenan. Ang matinding kabalintunaan, irony, na ito ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ngunit hindi ako umiyak. Ang mga babaeng Pilipina ay hindi natutong umiyak sa publiko kapag ang luha ay maaring gamitin bilang sandata laban sa kanila. Ang aking hininga ay naging manipis at mahirap makuha. Tila ang hangin sa loob ng banquet hall ay biglang naging manipis na ulap. Naramdaman ko ang init sa aking kaliwang pisngi, ngunit ang init na iyon ay kaagad hinigop ng lamig na nanggagaling sa mga mata ng lahat. Tinitingnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng isang malaking salamin sa dingding, ang aking kasuotang panggabi na pinili ko ng may pag-iingat, ngayon ay tila marumi at hindi nararapat. Ang mga bulong ay nagsimulang maging tunog ng pagdagundong sa aking tainga. Nakita ko si Isoria Dantes, ang head of HR na may ngiti ng isang santito, na dahan-dahang lumapit kay Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa braso nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Isang pag-aalalang hindi niya ipinakita sa akin kahit kailan. Tila ang aking 10 taon ng pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa buong pamilya Virey ay natunaw na parang bula sa isang iglap. Mabilis akong lumingon, iniwan ang mga mamahaling pinggan at ang basag na respeto sa hangin. Ang paglalakad palabas ay parang pagtawid sa dagat na may mga pating. Bawat hakbang ay isang pasakit. Ngunit bawat hakbang ay palayo rin sa liwanag na nagpasunog sa akin. Walang sino man ang nagtanong. Nagbigay lang sila ng daan, puno ng pagkaawa na mas masakit pa kaysa sa kape. Pag-uwi sa tahimik na bahay sa Quezon City, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Inilapag ko ang mga susi sa mesa. Ang tunog nito ay tila napakalakas sa gitna ng gabi. Sa kusina, ang amoy ng isda na ipinrito ko pa kaninang umaga ay tila nagiging amoy ng kabiguan. Hindi ko inubos ang aking galit sa pagtatapon ng mga plato. Sa halip, nagtungo ako sa lumang study room kung saan nakatago ang mga gamit na hindi na namin kailangan. Naalala ko na hindi pinalitan ni Leandro ang password ng lumang email account namin nung mga araw na nagtatayo pa lang kami ng kumpanya, nung wala pa si Isoria sa eksena. Sa pag-type ng mga lumang letra, may isang hindi maipaliwanag na pagkadama na kailangan kong gawin ito. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay pangangalap ng ebidensya na kailangan ko upang hindi na muling maging ganoon kadaling biktima. Ang unang mga email na bumulaga sa akin
ay mga lumang pagbati sa kaarawan. Ngunit sa kalagitnaan ng mga ito, isang thread ang nakakuha ng aking atensyon. Isang email na may subject line na tila walang kabuluhan. Readjustment sa payroll, YD. Pag-click ako, nakita ko ang listahan ng mga pangalan ng empleyado na kinunan ng bonus ngayong buwan. Napakalaki ng ibinawas at ang mga pondong yon ay hindi napunta sa kaban ng kumpanya. Sa halip, may isang account number na paulit-ulit na binanggit sa mga reply na tila isang confirmation na natanggap ang pera. Biglang may tumunog sa aking telepono. Isang tawag mula sa bahay, si Doña Milagros. May tinawagan ako ng asawa mo. Simula ng matandang babae, ang boses ay matamis na may halong asido. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo, pero huwag mong sirain ang pangalan namin, May. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko dahil lang sa 3 minutong pagkakamali mo. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagkawalang hiya. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang bawat himaymay ng aking pagkasira. Tita, hindi po ako nagkamali. Kailangan ko lang po ng gamot para sa inyo. Ang aking boses ay kalmado, isang pader na itinayo ko sa gitna ng bagyo. Huwag kang magpanggap na banal. Nandito ako, May. Alam ko ang utang na loob mo sa akin. Huwag mong guguluhin ang pamilya namin dahil sa pride mo. Dahil kung guguluhin mo ang asawa mo, isipin mo kung sino ang maghihirap, ang mga magulang mo na umaasa sa bawat sentimo mo. Malamig na pinutol ko ang tawag. Ang init sa aking pisngi ay tila lumipat na sa aking buong katawan. Ngayon, hindi lang si Leandro ang kalaban ko. Isang tanong ang pilit kumakatok sa aking isipan. Isang tanong na kasing bigat ng lupa sa isang libingan. Kung ang lahat ng aking sakripisyo ay hindi sapat para sa isang simpleng pagmamahal, ano pa ang dapat kong ibigay? O dapat ko bang itanong? Ano pa ang dapat kong bawi? Ang boses ni Doña Milagros ay nanatili sa hangin, hindi isang paalala, kundi isang tanikala na nakapulupot sa aking lalamunan. Hindi ako makakagalaw. Ang natitirang kape sa aking pisngi ay halos hindi na naramdaman dahil sa panlalamig ng aking buong pagkatao. Bawat minuto na lumilipas ay isang minuto na mas lumalalim ang hukay na hinuhukay ko para sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid, hindi para magpahinga, kundi para harapin ang mga multo ng nakaraan. Sa loob ng aparador, hinila ko ang isang lumang blazer na hindi ko na naisuot sa loob ng halos 1 dekada. Ang tela nito ay bahagyang kupas na, ngunit nang haplusin ko ang balikat nito, ang alaala ng aming maliit na opisina, ang amoy ng lumang photocopier, at ang mga walang tulog na gabi ay biglang bumalik. Naalala ko nang tanggihan ko ang alok na maging senior auditor sa isang malaking kumpanya, isang posisyon na nagbigay ng halos doble sa sahod ni Leandro noon. Dahil sinabi niya, "Kailangan kita dito, mahal. Tayo pa lang ang naglalatag ng pundasyon." Ako ang naging Chief Operating Officer niya sa bahay, sa papel, at sa pananalapi, habang siya ay nagtayo ng imperyo sa labas. Sa paglabas ko sa silid, nagtangkang kausapin ako ni Leandro. Nakasara ang pinto ng kanyang opisina, ngunit nakita ko ang anino niya sa ilalim ng siwang. "May, hindi mo ba talaga maintindihan? Kailangan kong pangalagaan ang imahe ko. Kung narinig nila iyon." Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit ang tono ay nananatiling may awtoridad. "Ang imahe mo, Leandro?" Ang boses ko ay bahagyang nanginginig, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. "At ang pagmamahal ko sa ina mo, hindi ba yun parte ng imahe na gusto mong ipakita sa lahat?" Walang sagot. Ang katahimikan ay tila isang pag-amin. Pagdating ko sa sala, nakasalubong ko si Alma, ang kapitbahay na mahilig magdala ng kape at mas maraming tsismis. Siya ay nakaupo na sa sofa namin, na para bang may karapatan siyang maging naroon. "Naku, May, kawawa ka naman." Simula ni Alma
Ang tinig ay punong-puno ng pekeng pag-aalala habang kinukuhit ang kanyang tasa ng kape. Pero May, para saan pa ang lahat ng yon? Matanda ka na. Hindi mo na dapat inaasahan na luluhod pa sa paanan mo ang ganyan kagwapo at kayaman na asawa. Tignan mo si Yaya Soria, bata makinis. Hindi ka na ganyan. Naramdaman ko ang matinding pagnanais na isampalang tasa sa mukha ni Alma, ngunit pinilit kong ngumiti. Salamat sa pag-aalala mo, Alma. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganyan. Ako pa rin ang may-ari ng bahay na ito. Kahit na ang salitang may-ari ay tila malaking biro sa aking labi. Nang makita ko si Amihan, ang aking 14 na taong gulang na anak, ang lahat ng sakit ay tila nag-umpisa muli. Si Amihan, ang aking buhay, ay nakatayo sa hagdan, hindi bumababa. Amihan, anak, tawag ko. Ang pangalan niya ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi ko nakita ang pag-aalala na inaasahan ko, kundi isang uri ng pagtataka na may halong hiya. Tila ang mga salita ni Alma ay nakarating na sa kanya. Ma, are you okay? Tanong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking pisngi, hindi sa aking mga mata. Ang tanong ay hindi tungkol sa aking kalusugan, kundi tungkol sa pinsalang idinulot nito sa kanyang social standing. Okay lang ako, anak. May maliit lang na aksidente. Sagot ko, sinubukang panatilihing matatag ang boses. Inabot ko ang aking kamay. Umaasang kukunin niya ito tulad ng dati. Ang maliit na pag-asa na ang dugo ay mas matindi kaysa sa tubig. Ngunit si Amihan ay gumawa ng isang kilos na nagdulot ng mas matinding kirot kaysa sa mainit na kape. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa hawakan ng hagdan at sa halip na bumaba, lumingon siya at tumakbo paakyat sa kanyang silid. Narinig ko ang paghampas ng pinto, isang tunog na tila nagpapatunay sa hinala ni Leandro. Ako nga ang sumisira sa lahat. Tignan mo, May, sabi ni Alma na tila nagtagumpay sa kanyang misyon. Kahit ang bata, nahihiya na sa ginawa mo. Napalunok ako, ang pakiramdam ng pagkasakal ay lumalala. Sa sandaling iyon, ang pag-aalala ko sa aking karera, sa pera, ay nawala. Ang tanging nag-iisa na nakita ko ay ang refleksyon ng isang ina na hindi kayang ipaliwanag ang sarili sa sarili niyang anak. Pumasok ako sa aking kwarto. Ang pangalawang pag-atake ngayon ay galing sa taong pinakamamahal ko. Kinuha ko ang aking lumang laptop at binuksan ang account na nahanap ko kagabi. Ang email ni Yaya Soria ay parang isang butas na patuloy na lumalaki. Habang nag-i-scroll ako, hindi ko na napigilan ang paghahanap. Nais kong malaman kung paano nagawang ipagpalit ni Leandro ang bawat alaala namin sa isang babaeng mas bata. Sa isang lumang folder ng mga scanned documents na ipinasa ni Leandro sa akin noon, para sana, sa tax purposes, may isang dokumento na hindi ko naaalala. Ito ay isang confidential memo mula sa Finance Department noong 5 taon na ang nakalipas tungkol sa isang malaking shipment na nawala. Dapat ay naresolba na ito noon. Sa memo na yon, may nakalakip na handwritten note mula kay Leandro na nagsasabing, "A process as write-off. Huwag nang imbestigahan pa. Ayusin mo na lang ito sa payroll ba YD." Hindi ito basta nawala. Ito ay tinakpan. At ang signature sa ibaba, isang mabilis na marka na halos hindi mabasa, ay tila may pamilyar na pagkakakilanlan. Sa wakas, ang aking pag-iisip ay tumigil sa pag-iyak at nagsimulang magtrabaho. Ito ay isang pattern. Hindi lang ito isang pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay pagtataksil sa lahat ng aming pinagsikapan. Habang tinitingnan ko ang signature na yon, ang pinto ng aking silid ay biglang bumukas. Nakatayo sa pintuan si Doña Milagros. Ang kanyang mukha ay mas matigas pa kaysa sa bato. Sa likod niya, nakatayo si Yaya Soria, hindi na ngumingiti. Ngunit may suot na isang napakamahal na pearl necklace
na alam kong hindi kailanman ipinangregalo ni Leandro sa kanya. May, malamig na sabi ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay hindi na may utang na loob, kundi utos ng reyna. Gusto kong tingnan mo ang kasuotan ni Isoria. Napansin ko na may nawawala sa mga alahas na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang linggo. At gusto kong ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang mga lumang financial reports mo ay hindi na pala nagtutugma sa mga papeles na nasa opisina ni Leandro. Ang mga mata ni Isoria ay nakatingin sa akin na may halo ng takot at paninisi. Tila siya rin ay nasa ilalim ng matinding presyon. Nasaan ang kwintas ko, May? Dahil alam kong ikaw lang ang may karapatang humawak sa mga gamit namin. Dagdag ni Doña Milagros, ang kanyang tingin ay nagbabanta. Hindi pala ako ang pinaghahanap. May mas malaking laro pa pala ito. Ang pagdampi ng tubig sa motherboard ng aking lumang laptop ay parang huling hininga ng isang kaibigan. Ang mga screen na naglalaman ng mga bilang at pangalan, ng mga fraudulent transaction na nagpapahirap sa hindi mabilang na mga pamilya, ay biglang naging itim at patay. Si Doña Milagros ay nakangiti ng tagumpay, habang si Yaya Soria ay tila nag-aalalang hindi dahil sa akin, kundi dahil sa posibleng koneksyon ng pagkasira ng laptop sa sarili niyang kapahamakan. Wala ka nang maipapakita, May. Mariing sabi ni Doña Milagros, ang boses ay matigas. Magpaliwanag ka na lang kung bakit may mga memos na nawawala sa opisina na nakasave sa disk na ito. Hindi ako nag-aksaya ng lakas para magpaliwanag. Alam kong walang saysay na makipagtalo sa kanila sa mismong teritoryo nila. Hindi nila kailangang malaman na mayroon akong mga backup, mga kopya ng mga scanned documents na ipinadala ko sa email ng aking sariling personal account nung una pa lang, isang gawi mula sa aking nakaraang buhay bilang isang masinop na auditor. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo, tita. Sagot ko. Ang aking boses ay kasing tigas ng salamin na ngayon ay hindi na nagsisilbing refleksyon ko. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na po ako. Sa labas ng bahay ang malamig na hangin ng gabi ay hindi nagbigay ginhawa. Kinailangan kong kumilos ng mabilis. Ang plano ay hindi na umaasa sa digital na ebidensya na madaling sirain, kundi sa mga taong nakakaalam ng katotohanan, ang mga taong nasaktan din. Si Basilio Roses, ang lalaking inaresto dahil sa pagtutol sa mga unjust termination na may kaugnayan sa mga phantom companies na nabanggit sa email. Kinabukasan, nagsuot ako ng damit na hindi flashy, damit na pang-opisina upang hindi ako masyadong mapansin. Dinala ko ang isang kopya ng mga hard copy documents na naprint ko noon pa man, mga proof of payment na hindi tumutugma sa mga official receipts. Nagbook ako ng isang lihim na pagpupulong sa isang maliit na cafe na halos walang tao sa tondo, isang lugar na malayo sa lahat ng koneksyon ni Leandro. Nang dumating ako, si Basilio ay nakaupo na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at galit. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya agad. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa ilalim ng mesa. Marahil ay may dala siyang panangga. Ako si May Virey, asawa ni Leandro, at alam ko kung gaano kahirap maging biktima ng isang sistemang hindi mo maintindihan. Sagot ko, inilabas ang mga papel. Hindi ko kailangan ng iyong simpatya, Basilio. Kailangan ko ang iyong tulong upang patunayan na ang mga taong inaapi natin ay hindi lang mga numero sa payroll. Tinitigan niya ang aking mga papel, pagkatapos ay ang aking mukha. Nakita ko ang pag-aalinlangan, ang takot, na baka ako ay isa lamang kasangkapan ni Leandro. Bakit ka nandito, Ma'am May? Bakit ngayon ka lang nagising? Noong sinibak ako, ang asawa mo ang nagpawalang saysay sa lahat ng sinabi ko. Sabi niya, Basilio, masyado kang emosyonal. Hindi mo naiintindihan ang business. Pagbigkas ni Basilio ng mga salita ni Leandro ay may halong pang-iinsulto. Dahil hindi ko gustong maintindihan ang business na yan, sagot ko ang aking tinig ay lumalakas. Dahil hindi ko alam na ang business na yan ay pinapatakbo sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagnanakaw sa mga pamilya tulad ng pamilya mo.
Huminto ako, naghahanap ng tamang salita. Nagawa kong maging bulag sa loob ng 15 taon. Ngayon, gusto kong makita ang liwanag. Ipakita mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa mga shell companies na yon. Sa loob ng 1 oras, nagpalitan kami ng impormasyon. Si Basilio ay nagbigay ng mga copies ng mga invoices na may discrepancy sa mga freight costs na direktang nauugnay sa mga kumpanyang pinangalanan kay Soria. Paglabas namin, habang naghihintay ng taxi, napansin ko ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa kanto. Ang mga bintana ay maitim. Hindi ko ito nakita sa unang tingin dahil nakatuon ang aking isip kay Basilio. Basilio, tingnan mo yon. Bulong ko, tinuturo ang sasakyan. Nag-iingat si Basilio. Ang kanyang mukha ay nagbago. Alam ko yan. Iyan ang sasakyang sumusunod sa akin nung bago ako sinibak. Hindi lang ikaw ang biktima, Ma'am May. Marami pa tayong kahanay sa kadiliman. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagpapatibay ng aking loob, ngunit nagdadala rin ng bagong takot. Ang pag-iisa ko ay nagwakas, ngunit ang panganib ay lalong tumaas. Ang hugis ng pirma sa memo na nakita ko sa basurahan ay parang isang masamang biro ng kapalaran. Hindi ito ang pirma ni Leandro. Ito ay signature ko nung ipasa ko ang aking thesis para sa master's degree. Isang bagay na kinailangan kong gawin para mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng loan nila noon. Kung totoo na ito ay nasa basurahan ni Leandro, nangangahulugan ito na hindi lang niya ipinagkanulo ang aming kasal, kundi pati ang aking profesionalismo at tiwala. Hindi ko na inintindi ang mga detalye pa. Kailangan kong magdulot ng gulo, isang maliit na vibration sa kanyang kontroladong mundo. Kinabukasan, naglakad ako nang may layunin sa tanggapan ni Leandro. Isang lugar kung saan noon ay bawal akong pumasok nang walang abiso. Hindi ko na inasahan ang pagbati, kaya hindi ako nagulat nang makita ko si Ishi Soria na nakasandal sa mesa ng aking asawa. Nagtatawanan sila habang nag-uuhaw ng kape. Nang makita nila ako, ang tawa ay biglang naputol. May, tawag ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila sinasanay na maging kalmado, ngunit meron pa ring bakas ng inis. Anong ginagawa mo dito? Wala ka bang appointment? Wala akong appointment, Leandro. Kailangan ko lang ng 5 minuto ng iyong oras at ng oras ni Miss Dantes. Tugon ko. Tumingin ng diretso sa mata ni Oy Soria. Si Isis Soria ay agad na tumayo. Masyadong mabilis, masyadong guilty. May anong oras na? Kailangan naming tapusin itong logistics report. Depensa ni Leandro. Sinubukang humarang sa pagitan namin. Hindi na kailangan pang magpaliwanag, Leandro. Alam ko na hindi ito tungkol sa logistics report. Sabi ko. Muli, hindi ako susumigaw. Ang katahimikan ko ang pinakamalakas na sandata ngayon. Sa isang biglaang galaw, inabot ko ang kanyang mug ng kape na nakapatong sa coaster at inilagay ito sa mesa ni Yaisurya. Hindi ko ito ibinuhos. Hindi ko ito tinapon. Ito ay isang simpleng pagpapalit ng posisyon. Isang senyales na alam ko na ang nangyayari. Yaisurya, sa'yo na yan. Mukhang mas kailangan mo ng kape kaysa sa akin. Umatras si Yaisurya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Sinamantala ang sandaling iyon, hinawakan ko ang braso ni Leandro. Ang kanyang kalamnan ay matigas sa ilalim ng manipis na tela. Binalik ko siya sa nakaraan, sa mga araw na wala pang pera, wala pang Yaisurya. Leandro, naalala mo ba noong unang beses mong nakita ang pangalan ko sa client list? Sinabi mo, ikaw ang magiging ang mga salitang yon. Huminto ako, hinaplos ang kanyang braso na parang isang estranghero. Nasaan na ang lalaking nagsabi noon? Dahil ang nasa harap ko ngayon ay isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa isang pangako. Ang mukha ni Leandro ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang kakaibang emosyon, isang halo ng pagkalito at kaunting pagsisisi.
Tila naaalala niya ang taong minahal niya. Nagkaroon ng isang sandali kung saan halos hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mata ay naghahanap ng tawad. May, please, nagkamali ako. Alam kong malaking pagkakamali ang lahat, pero hindi ibig sabihin nito na hindi kita mahal. Mabilis kong inalis ang aking braso. Ang pagpapakita ng lambing na yon ay mas masakit pa kaysa sa init ng kape. Ang kilig ay namatay na. Pinalitan ng isang matinding pagduduwal. Huwag kang magsalita ng pag-ibig, Leandro. Ang pag-ibig ay hindi nananakit ng pisikal at hindi ito nanghihingi ng kasinungalingan sa libu-libong tao. Ang pagmamahal ay hindi nagpapababa ng halaga ng asawa niya para lang makakuha ng kape na matatapon sa mukha niya. Bago pa siya makapag-react, lumabas ako. Ngunit sa paglabas ko, may napansin akong kakaiba. Hindi sa aking pag-aalinlangan, kundi sa pagkatao ni Yay Soria. Habang tumalikod ako, nakita ko si Yay Soria na nagbato ng isang sulat sa wastebasket ni Leandro. Ito ay isang handwritten note at ang papel ay identical sa papel na nakita ko sa bahay. Nang matapos akong makalabas at makalayo sa pinto, huminga ako ng malalim, nakasandal sa pader ng hallway. Ang aking puso ay hindi na nagagalit, kundi malungkot. Siya ay ginagamit lang, tulad ko rin. Ang maliit na bulaklak ng gumamela na ipinatong ng estrangherang babae sa aking balikat ay bahagyang nalaglag sa sahig. Hindi ako nagtagal upang tingnan kung sino ang matandang yon. Ang takot na baka siya ay kasabwat ni Leandro ay pumipigil sa aking mga binti. Ang tagapagbigay ng babala na tila isang ghost mula sa aking nakaraan ay agad ding naglaho. Sa pag-uwi, ang enerhiya na nakukuha ko mula sa paghahanap ng ebidensya ay biglang naubos. Walang credit card na ginamit. Walang malaking bahay na dapat ipagtanggol. Ang nararamdaman ko ay ang bigat ng isang bato na nakalapag sa aking dibdib. Ang bato na hindi ko na isakatuparan na inalis mula sa mga balikat ko sa loob ng 15 taon. Sa sumunod na 3 araw, hindi ako kumain ng maayos. Ang aking katawan ay tila humihiling ng pahinga, ngunit ang aking isip ay hindi mapakal. Ang pagpapatuloy ng aking buhay sa loob ng bahay na ito, sa ilalim ng mga mata ni Doña Milagros at ng malamig na pagtingin ni Amihan, ay isang patuloy na pagpapahirap na mas matindi pa kaysa sa sinumang kaaway. Napilitan akong dalawin ang aking sariling ina, si Aling Lita, sa kanilang maliit na bahay sa Cavite, ang bahay na may amoy ng dagat at matamis na kamote. Pagpasok ko, hindi na kailangang magpaliwanag. Nakita na niya ang mga larawan sa social media, ang mga usap-usapan sa pamamagitan ng mga text message ng aking mga kamag-anak. Inay, ang boses ko ay nabasag ng unang beses mula nang mangyari ang insidente. Humagulgol ako sa kanyang kandungan. Ang mga luha na matagal kong kinulong ay sa wakas ay umagos, naghuhugas sa lahat ng kahihiyan. Hinaplos ng aking ina ang aking likod. Hindi nagtanong, hindi naghusga. Hayaan mong lumabas, May. Hayaan mong makita ng Panginoon ang sakit na dinadala mo. Walang halaga ang lahat ng pilak kung ito ay magpapatay sa iyong kaluluwa. Sa tabi ng aking ina, ang aking self-worth ay unti-unting bumabalik. Hindi ako ganang pasanin. Ako ay isang anak na nagmamahal. Ito ang utang na loob na totoo. Ang pagmamahal na walang kondisyon. Pagbalik ko sa Manila, pumunta ako sa opisina ni Attorney Chiriaco Tañada, ang veteranong abogado na dating humingi ng tulong sa akin sa isang audit case na nagligtas sa kanyang reputasyon mula sa mga maling akusasyon. Chiriaco, kailangan ko ng tulong na hindi nila malalaman. Alam kong kaya mong mag-imbestiga ng corporate fraud nang hindi nag-iiwan ng digital trail. Mahinahon kong sinabi. Tiningnan ako ni Attorney Tañada ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. May, alam kong meron kang kaalaman. Kaya kita pinagkakatiwalaan noon
Hindi ko hahayaang maging biktima ka ng apoy na ikaw mismo ang tumulong na sindihan. Kahit na risk ito sa aking pangalan, gagawin ko. Ngunit meron kang babala. Si Leandro ay hindi lamang isang direktor. Siya ay may mga koneksyon na kayang gumawa ng mga bagay na mas masahol pa kaysa sa pagtapon ng kape. Mas masahol pa ba kaysa sa pag-iwan sa akin ng isang laptop na puno ng ebidensya ng pagnanakaw at pagkatapos ay hayaan ng biyanan ko na sirain ito sa harap ko? Mas masahol pa ba kaysa sa pagtingin ng anak ko sa akin na parang ako ang kanyang kahihiyan? Tanong ko. Ang mga tanong na ito ay hindi para kay Attorney Tanyada, kundi para sa universo. Sa gitna ng paghahanda, may nakuha kaming hindi inaasahan mula sa network ni Attorney Tanyada. Isang anonymous tip na nagpapatunay na si Leandro ay nagbabayad kay Y. Soria, hindi lang para maging kasintahan, kundi para maging fall guy sa anumang problema sa pananalapi. May mga text messages na nagpapatunay na she was just a scapegoat. Habang inaaral namin ang mga mensahe, isang tawag ang dumating sa burner phone na binili ko. Hindi ito si Leandro. Ang boses ay lalaki, malalim, at puno ng awtoridad na hindi ko pa naririnig. Mrs. V. Huwag kang maglaro sa apoy na hindi mo kayang apulahin. Ihinto mo ang paghahanap mo sa mga kasosyo mo. Isipin mo si Amihan. Ang pagmamahal mo sa kanya ay ang pinakamalaking kahinaan mo. Mayroon ka pang isang araw para bawiin ang lahat ng ginagawa mo. Pagkatapos nito, hindi na kape ang itatapon sa mukha mo. Ang salita ni Amihan, ang paggamit niya ng kasinungalingan upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mundo, ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Hindi ko siya masisisi. Ang hiya na idinudulot ng issue ay hindi lamang bumagsak sa akin, kundi lumikha ng isang invisible wall sa pagitan ko at ng aking anak. Sino ang nagsabi sa iyo niyan, anak? Tanong ko. Sinubukang panatilihin ang aking boses na walang anumang pagkagalit. Huwag mo na akong lokohin, ma. Alam ng lahat. Tinanong ako ni Jessica kung bakit ka nagparty sa hotel habang si Papa ay may important meeting. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot, hindi sa galit. Ang takot na baka mapahiya siya sa kanyang mga kaibigan. Ang pag-uusap na ito ay nagtulak sa akin sa bingit. Wala nang oras para sa maingat na pagpaplano. Ang banta ng lalaking nasa kabilang linya ay hindi biro. Nakalabas ako ng bahay bago pa man ako makapagpaalam ng maayos kay Amihan at agad na nagtungo sa isang internet cafe na walang kakilala. Ang lumang laptop ay wala na. Ngunit ang mga scanned copies ay nasa isang secure cloud storage na hindi na-access ni Leandro. Kailangan kong makipagkita kay Basilio agad. Nang makarating ako sa cafe sa Tondo, nakita ko na siya. Ngunit ang tensyon ay nararamdaman na. Si Basilio ay hindi nakaupo sa dati naming lamesa. Nakaupo siya sa sulok, malapit sa labasan, at ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusuri sa paligid. May, bulong niya nang ako ay umupo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Naramdaman ko na may sumusunod sa akin mula pa kahapon. Isang itim na sasakyan. Hindi ko sigurado kung sino, pero matindi ang pakiramdam ko na isa ito sa mga tao ni Leandro o baka isa sa mga enforcer ni Tita Milagros. Ang aming pagpupulong ay naging mabilis at puno ng kaba. Habang ipinapakita ko kay Basilio ang mga text messages na nakuha ni Attorney Tanyada na nagpapakita na si Yay Soria ay isang pawn, napansin niya ang isang bagay sa mga lumang invoices. May, tignan mo ito, sabi ni Basilio. Itinuro ang signature na kahina-hinalang kamukha ng sa akin. Kung ito ay ikaw, maaring ginamit ka nila para aprubahan ang write-off noon na ikaw mismo ang magiging sisisihin kapag may nagreklamo. Ang mga corporate lawyer ni Leandro ay matalino. Hindi nila hahayaang si Leandro ang maging primary culprit. Ngunit wala na akong laptop. Sabi ko, ang pag-aalala ay bumalik. Kaya nga nandito ako. Sagot niya,
Kinuha ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Ito ang backup ng lahat ng files na nakuha ko bago ako paalisin. Hindi lang mga invoices, May. Mayroon akong mga audio recordings ng mga meetings na hindi dapat marinig ng publiko. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malakas na pagputol ng makina sa labas. 2 sasakyan, isang itim na SUV at isang mas lumang sedan ang huminto ng hindi kalayuan. Ang mga pintuan ay bumukas ng sabay at 2 lalaki na may seryosong mukha ang naglakad patungo sa kafe. Hindi sila mukhang mga gwardiya lang. Mukha silang mga taong may misyon. Kailangan na nating umalis. Bulong ni Basilio, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa USB drive. Hindi na tayo makakalabas ng madali. Sagot ko, tinitingnan ng mga kalalakihan na pumasok. Ang pinuno nila ay may tindig na pamilyar sa akin. Isang dating security consultant na nagtrabaho para sa kumpanya ni Leandro, ilang taon na ang nakalipas. Ang microtension ay naging macrotension. Naisip ko si Amihan, nag-iisa sa bahay. Ang takot na baka hindi na ako makabalik ay tumatakbo sa aking isip. Ngunit ang pag-atras ngayon ay nangangahulugan ng pag-aproba sa lahat ng kasinungalingan. Pag-amin na ako ay isang magnanakaw at isang responsableng asawa. Tumingin ako kay Basilio. May kailangan tayong gawin dito. Hindi tayo aalis ng walang ingay. Ang sigaw ni May sa cashier ay naging trigger sa magulong eksena. Ang mga lalaking nagbabanta ay bahagyang natigilan. Hindi inaasahan ang biglaang pagtaas ng boses at pagtawag sa awtoridad. Sa sandaling iyon ng pagkalito, mabilis na kinuha ni Basilio ang kanyang USB drive at isinilid ito sa loob ng aking bag. Tumakbo ka na, May. May daraanan ako palabas. Sigaw ni Basilio habang siya mismo ay naghagis ng mga upuan upang makalikha ng distraksyon. Hindi ako tumakbo. Alam ko na ang pagtakas sa cafe na ito ay hindi magtatapos sa takot. Ang pulis ay maaring dumating. Ngunit ang mga tao ni Leandro ay may kakayahang magpawalang saysay sa lahat. Ang tanging paraan ay ang direktang pag-atake sa core ng problema. Sa halip na lumabas, naglakad ako nang matatag patungo sa pinto. Ngunit sa halip na lumabas, naglakad ako papasok sa kalye, kung saan may mas maraming tao. Agad akong nagpatawag ng ride patungo sa gusali ng opisina, kung saan naka-schedule ang pulong ng hukuman ng kumpanya. Isang pulong na hindi dapat mangyari ngayon. Ngunit ginawa kong emergency meeting sa pamamagitan ng isang burner phone na hindi kayang i-trace ni Leandro. Nang makarating ako sa boardroom, ang tensyon ay halos nakikita. Nakaupo na si Leandro, mukhang inis ngunit nagpapanggap na kalmado. Si Doña Milagros ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay yelo. Naghihintay ng isang bagay. Naroon din si Attorney Tañada, naghihintay sa akin na may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. May, anong klaseng kaguluhan ang ginawa mo sa Tondo? Tanong ni Leandro. Ang boses ay nagtatangkang maging mapagpaliwanag. Kahit saan ako magpunta, may mga chismis na. Ang kaguluhan, Leandro, ay nangyari sa loob ng 5 taon sa iyong mga ledger. Kalmado kong sagot, inilapag ang aking bag at kinuha ang aking tablet kung saan nakasave ang backup files. Ang mga taong ginamit mo para maging kasangkapan mo, ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Salamat sa kanila. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Hindi ko sinayang ang oras sa pagtatalo. Sa halip, isinali ko ang tablet sa projector. Mga miyembro ng hukuman. Simula ko direkta at walang pagpapaligoy-ligoy. Ipinapakita ko sa inyo ang isang pattern ng corporate fraud na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ito ay kinasasangkutan ng mga phantom shipping companies at inflated contracts. Habang ipinapakita ko ang mga numero, ang ekspresyon ni Leandro ay unti-unting nagbago mula sa inis patungong pagkabahala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit si Attorney Tañada ay mabilis na pumutol. Leandro, hayaan mo munang matapos si Ginang Virey.
May karapatan siyang magbigay ng kanyang ebidensya. Ang babaeng ito ay hindi balanse. Pinagsisinungalingan niya kayo dahil sa sigaw ni Leandro. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Isoria Dantes. Hindi siya nagmamadali. Kalmado siyang naglakad patungo sa gitna ng mesa, dala ang isang document folder na mas makapal kaysa sa akin. Si Doña Milagros ay tumayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagalit. Isoria, anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Galit na sigaw ng biyenan ko. Ako po ang nagpahintulot sa sarili ko, Tita Milagros. Mahinahon na sagot ni Isoria. Ang kanyang boses ay hindi na nagpapakita ng pagkaalipin. Hindi ako dito para ipagtanggol ang boyfriend ninyo. Nagulat ang lahat, lalo na si Leandro. Leandro? Patuloy ni Isoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ko alam na ang mga pangako mo ng kasal at partnership ay isang kasinungalingan. Akala ko, kapag tumulong ako sa iyo na itago ang mga irregularities, makikinabang kaming dalawa. Ngunit lumabas na. Ako lang ang fall guy sa lahat ng ito. Inihagis ni Isoria ang kanyang folder sa mesa. Nandito ang lahat. Ang mga transfers na pinilit mo akong gawin sa mga offshore accounts ko. Ang mga utos mo na i-manipulate ang payroll at ang mga text messages na nagpapakita na ako lang ang sinisisi mo sa bawat missing centavo. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng hukuman. Ang mga nakita nila sa screen ni May ay napatunayan na ng taong pinakamalapit kay Leandro. Si Leandro ay nakatingin kay Isoria. Ang kanyang mukha ay tila namumutla. Ang kanyang kasinungalingan ay hindi lamang nabuking, kundi binaliktad pa ng taong pinagkatiwalaan niya upang itago ang kanyang kasamaan. Ang lalaking nagpataw ng kahihiyan kay May sa harap ng lahat ay ngayon ang nasa sentro ng pinakamalaking kahihiyan, isang taong walang loyalty kahit kanino. Ang bawat tao sa silid ay tila naging estatwa nang lumitaw ang imahe sa speakerphone. Ang dating ingay ng pulong ay biglang nawala, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Amihan, basa ng luha, ay lumitaw sa screen. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, nakita ko ang isang security guard ng hotel na nagtungo sa amin ng may dalang evidence file. Leandro, tumingin ka! Sigaw ni attorney. Tanyada, itinuturo ang screen. Nasa screen ang buong eksena. Ang mga hindi makapaniwalang mata ng mga bisita, ang mabilis na paglapit ni Isoria, at pagkatapos, ang nakapangingilabot na sandali nang itapon ni Leandro ang mainit na kape sa mukha ko. Ang video ay malinaw, walang bawas, walang pagpapaliwanag. Sa tabi ni Leandro, si Doña Milagros ay hindi makapaniwala. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nabasag. Ang dangal ng pamilya na kanyang pinoprotektahan ay hindi lamang nawala, kundi naging katatawanan sa harap ng lahat. Inay, what is that? Did you really do that to Mama? Ang tinig ni Amihan ay halos hindi marinig. Isang mahinang bulong na tila isang malakas na dagundong sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa screen. Nakatingin siya sa kanyang ama, ang lalaking kanyang hinangaan at ipinagtanggol sa mga kaibigan niya. Si Leandro ay hindi makakibo. Ang lahat ng kanyang fasad, ang matagumpay na direktor, ang mapagmahal na asawa, ang provider, ay gumuho sa harap ng kanyang anak. Amihan, anak, pakinggan mo ako. Hindi ganoon yon. Nagkamali lang si Mama. Sinubukan niyang abutin ang tablet, ngunit napigilan siya ni attorney. Tanyada, huwag mo nang subukang magsinungaling pa, Leandro. Ang katotohanan ay nakikita na ng lahat, pati ng sarili mong anak. Sigaw ni Attorney Tanyada. Sa isang iglap, ang lahat ng pagtataka at pagkalito ni Amihan ay napalitan ng isang matinding, purong sakit. Sa isang kilos na hindi ko inaasahan, si Amihan ay tumakbo papalabas ng tawag at ilang minuto lamang ang lumipas, ang pinto ng boardroom ay bumukas muli.
Nakatayo si amihan sa pasukan. Ang kanyang muka ay luntian sa pag-iyak. Ang kanyang buhok ay magulo. Tiningnan niya ako, hindi ang kanyang ama. Ang tingin niya ay naghahanap ng kapatawaran at pag-unawa. Mama, I'm so sorry. I'm so sorry, Mama. Anya, at sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa akin. Binitawan ko ang tablet na hawak ko. Lumuhod ako sa gitna ng mga executive na pinakamakapangyarihan sa Maynila at niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang pagyakap na ito ay mas mahirap kaysa sa tata na kape. Ito ay ang pagyakap ng isang ina na nag-aakalang nawala na ang kanyang kaluluwa, ngunit natagpuan ito muli sa pagtanggap ng kanyang anak. Wala kang kasalanan, anak ko. Wala kang dapat ipagpasensya. Bulong ko sa kanyang buhok. Ang aking mga luha ay sa wakas ay dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaluwagan. Sa sulok, nakatingin si Leandro sa amin. Wala na siyang sigaw, wala nang pagbabanta. Nakita ko ang pagbagsak ng isang tao, hindi lang isang direktor, kundi isang asawa at isang ama. Wala na. Lahat na wala na dahil sa akin. Halos walang boses na sabi niya. Si Soria, na nakakita ng ganitong eksena, ay dahan-dahang lumabas ng silid. Ang kanyang misyon na magbigay ng ebidensya ay tapos na. Si Doña Milagros ay nanatiling nakatayo, ang kanyang muka ay tila bato. Ngunit ang mga mata niya ay hindi makatingin sa amin. Ang kanyang dynasty ay nabasag hindi dahil sa pera, kundi dahil sa moral failure ng kanyang anak. Ang pagpirma sa mga papeles ng legal na paghihiwalay ay tila pagguhit ng isang mariing tuldok sa isang mahabang pangungusap na puno ng pag-aalinlangan. Nakaupo ako sa tahimik na opisina ni Attorney Tañada. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapagaan sa bigat na matagal kong dinala. Sa aking harapan ay ang dokumentong formal na puputol sa ugnayan namin ni Leandro. Sigurado ka ba rito, May? Tanong ni Attorney Tañada. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa aking kalmadong mukha. Maari nating ipaglaban ang mas malaking porsyento. Maari tayong humingi ng danyos para sa paninirang puri at emosyonal na pasakit. Walang laban ang mga abogado niya matapos ang nangyari sa boardroom. Umiling ako ng marahan. Ibinaba ang hawak kong ballpen. Hindi ko kailangan ng pera niya para patunayan na tama ako, Siriaco. Kukunin ko lang ang kalahati ng mga ari-arian na pinaghirapan nating dalawa noong nagsisimula pa lang kami. Ang natitira, pati na ang mansyon sa Quezon City at ang mga shares niya sa kumpanya, hayaan mo na sa kanya. Ang kalayaan ko ay hindi mabibili ng anumang danyos perwisyo. Ang pagtanggi sa labis na yaman ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang aking pinakamataas na anyo ng paghihiganti. Iiwan ko si Leandro na may hawak ng kayamanan ngunit walang pamilyang makakasama. Habang inaayos ng abogado ang mga papeles, umilaw ang screen ng aking telepono na nakapatong sa mesa. Isang mahabang mensahe ang lumitaw mula sa numero ng asawa ko. Binasa ko ito nang walang anumang kislap ng damdamin. Nagmakaawa siya. Nagsabing handa siyang iwan ang lahat, magsimula ulit, at patutunayan niyang nagbago na siya. Dati, ang mga linyang ito ay magpapatunaw sa aking puso. Ngayon, pinindot ko lamang ang opsyon upang i-block ang kanyang numero at tuluyan ng pinatay ang screen. Isang linggo ang lumipas, ang marangyang buhay na nakasanayan ko ay napalitan ng isang simpleng apartment sa Pasig. Walang malalaking chandelier, walang mamahaling karpet, at walang mga katulong na susunod sa bawat utos. Ngunit sa pagpasok ko, ang amoy ng murang sabon panlinis ay tila ang pinakamabangong pabango sa mundo. Nakita ko si amihan na nakaluhod, pinupunasan ang sahig ng aming maliit na sala. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging may makintab na kulay, ay ngayon ay malinis at maikli. Pawisan ang kanyang noo, ngunit nang mag-angat siya ng tingin at makita ako, isang tapat at malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ma, malinis na yung kwarto natin.
I unpacked our clothes already. Malambing niyang sabi, tumayo at pinagpagan ang kanyang tuhod. Wala akong masabi. Ang anak kong lumaki sa ginhawa na minsan ay ikinahiya ako sa harap ng kanyang mga kaibigan, ay ngayon ay kusang loob na ginagawa ang mga gawaing bahay ng walang reklamo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit naming kusina. At makalipas ang ilang sandali, bumalik siya bitbit ang isang mainit na tasa. I made tea for you, Ma. Chamomile, para makapag-relax ka. Inabot niya sa akin ang tasa. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang init na tumagos hindi lamang sa aking mga palad, kundi hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon na pinagsilbihan ako ng aking anak. Uminom ako. At ang lasa nito ay mas matamis pa sa anumang mamahaling alak na nainom ko sa mga nagdaang taon. Nang gabing iyon, nagsalo kami sa isang simpleng hapunan ng daing na bangus at itlog na maalat. Ang aming maliit na hapag ay napuno ng tawanan habang kinukwento ni Amihan ang mga nakakatawang nangyari sa kanyang bagong eskwelahan. Wala nang pag-uusap tungkol sa imahe. Wala nang takot sa sasabihin ng ibang tao. Ang katahimikan at kapayapaan na matagal naming hinanap ay natagpuan namin sa loob ng 4 na simpleng sulok na ito. Kinabukasan, sinimulan namin ni Basilio ang aming bagong misyon. Umarkila kami ng isang napakaliit na espasyo sa isang lumang gusali para itayo ang aming financial consulting firm na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabusong pinansyal sa loob ng pamilya. Habang nililinis namin ang maalikabok na opisina, dumating ang aking ina. May iniabot siyang isang lumang brown envelope na naglalaman ng mga nakatuping pera, ang kanyang ipon mula sa pagtitinda. Ipinilit niyang gamitin ko ito pambili ng isang matibay na mesa. Ang pagmamahal ng isang ina ay talagang walang pinipiling panahon o edad. Ngunit ang pagbuo ng pangarap ay hindi kasing dali ng pagguhit nito sa isip. Sa araw ng aming unang libreng seminar na may paksang pagbawi sa iyong pinansyal na kalayaan, inayos ko ang 20 monoblock na upuan sa aming maliit na espasyo. Naghanda ako ng mga simpleng polyeto at mga merienda. Ngunit nang sumapit ang oras ng pagsisimula, napatingin ako sa kabuuan ng kwarto. 3 tao lamang ang nakaupo. Si Basilio sa isang sulok, ang aking ina na may bitbit na pamaypay at isang babaeng hindi ko kilala na mukhang nag-aalangan pa kung mananatili siya. Naglakad ako patungo sa bintana at tumingin sa tahimik na kalsada sa ibaba. Naghihintay ng mga hakbang na hindi dumarating. Ang kaba at pagdududa ay dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Ang pag-asa na matagal kong inipon ay tila nagbabanta na namang gumuho. Tama ba ang landas na tinahak ko? O tuluyan ko nang isinugal ang kinabukasan namin ni Amihan sa isang laban na walang kasiguraduhan? Ang pagtingin sa 3 tao na nakaupo sa aming maliit na seminar room ay tila isang malupit na pagpapakita ng katotohanan. Ang aking puso ay bumigat. Ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na ako ang magiging pag-asa ng mga babaeng ito. Pinilit kong itulak ang pagdududa sa gilid ng aking isipan. Sige po. Simula ko ang aking boses ay naging matatag. Parang ako ay nagbibigay ng lecture sa university noon. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para maging bulag tayo sa ating mga numero. Ang bawat peso na kinita mo, bawat ipon mo, ay hindi hawak ng kahit sinong lalaki. Ito ay pag-aari mo. Ikinuwento ko ang aking sariling karanasan, hindi ang pagtataksil, kundi ang paghahanap ng inner strength sa gitna ng pagbagsak. Ang aking mga salita ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatibay ng sarili. Habang ako ay nagsasalita, ang isang babaeng hindi ko kilala, si Lydia, ay tahimik na nakikinig. Siya ay nasa edad, may bakas ng pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-asa. Pagkatapos ng mahabang sesyon, habang nagliligpit kami, lumapit si Lydia
Hindi siya nagtanong tungkol sa mga legal matters. Viray! Sabi niya, ang kanyang kamay ay nanginginig nang iaabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. Hindi ako mayaman, pero ito ang last 500 piso ko. Gusto kong mag-donate para sa susunod ninyong seminar. Dahil sa iyo naalala ko na meron pa akong karapatan na magkaroon ng sariling ipon. Ang halaga ay maliit para sa isang malaking negosyo, ngunit ito ay isang bundok para sa aming nagsisimula pa lamang. Ang pagtitiwala na yon, ang pananampalataya sa aking kakayahan na makatulong, ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko naramdaman kahit noong ako ay may milyon-milyong assets. Sa kabilang dulo ng Maynila, sa isang condominium unit na tila masyadong malaki para sa isang tao, nakaupo si Leandro Viray sa kanyang sofa. Ang dating nagmamalaki na executive ay ngayoy isang lalaking pinagtatawanan sa mga social media groups. Ang kanyang mga dating kasosyo ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang prestige ay nawala ng mas mabilis kaysa sa kayamanan na kanyang ninakaw. Nang pumasok si Doña Milagros, hindi na siya nagpakita ng awa. Leandro, hindi ka lang nagpahiya sa akin. Pinahiya mo ang apelyido natin. Ang mga tao ay nagtatanong kung bakit hindi ka na makita sa mga club. Ang pera ay bumababa at ang mga assets ay hindi na inaayos. Ma, hindi ko na po kontrolado ang kumpanya. Desperadong sagot ni Leandro. At iyon ang problema mo. Hindi mo alam kung paano maging tao, anak. Lahat ng inaalagaan mo, iniwanan mo. Sagot ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Ang pagkadismaya ng isang ina na nakakita ng pagkabigo sa kanyang sariling supling. Habang ang mga balita tungkol sa pagbagsak ni Leandro ay kumakalat, ang maliit na kumpanya ni May ay nagsimulang umusbong. Hindi dahil sa malaking marketing, kundi dahil sa mga testimonial ng mga taong nakaranas ng pagbabago. Ang isang babaeng dating pinipilit na pumirma sa mga utang ng kanyang asawa ay nakapag-ipon na ng sapat para sa pang-edukasyon ng kanyang mga anak. Ang kwento ay lumalaganap sa mga komunidad, hindi bilang isang scandal, kundi bilang isang success story ng isang babaeng tumayo para sa sarili. Nang matapos ang isang linggo, nakatanggap si May ng imbitasyon para magbigay ng keynote speech sa isang malaking women's forum sa isang kilalang university. Ito ay higit pa sa inaasahan namin ni Basilio. Ngunit kasabay ng imbitasyon ay dumating ang isang sulat na tila ipinadala sa pamamagitan ng koreo mula sa isang courier service na hindi ko kilala. Ito ay mula kay Leandro. Ang liham ay mahaba, puno ng pag-amin, at nagtatapos sa isang huling pakiusap para sa pag-unawa. Habang inihahanda ko ang aking talumpati, natapos ko ang pagbabasa sa liham. Pinunit ko ito, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagtanggap. Pagkatapos, pumunta ako sa kusina at sinimulan kong magluto. Ang unang pagkakataon na nagluto ako para sa aking sarili at kay amihan nang walang anumang pilit. Ang katok sa pinto ay hindi galing sa isang tagahanga, hindi galing kay Basilio, at higit sa lahat, hindi galing kay Leandro na dati ay walang pakialam sa wastong pagtapik. Ito ay isang formal na katok. May paggalang na tila ba ang kinatuktok niya ay isang CEO at hindi ang kanyang dating asawa. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Leandro. Wala na ang forma ng kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon. Ang kanyang tindig ay hindi na mapagmataas, kundi puno ng kapaguran. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na sobre. Ang papel ay mas manipis kaysa sa liham na nakuha ko sa opisina. May. Ang kanyang boses ay isang bulong na halos hindi marinig. May gusto lang akong iwan bago ako umalis ng tuluyan. Hindi ako umalis sa pinto. Hayaan ko siyang makita ang aking sarili sa bagong kapaligiran. Isang tahimik na apartment. Malinis, ngunit walang mga dekorasyong nagpapakita ng kayamanan. Leandro, sagot ko. Ang aking tinig ay walang anuman, kundi paggalang para sa batas.
Hindi para sa lalaking minahal ko. Hindi mo na kailangan ang kapaligiran na ito. Wala na akong kailangan mula sa'yo. Inabot niya ang sobre. Basahin mo na lang. Hindi ko na kailangan ng sagot mo. Hindi na ako lalaban sa korte. Hayaan mo akong umalis nang may natitirang dignidad. Kinuha ko ang sobre at nang dumampi ang aking mga daliri sa papel, naramdaman ko ang huling bigat ng aming kasaysayan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang refleksyon ni Amihan sa salamin sa likod ko. Nakasandal siya sa pintuan ng kanyang kwarto, tahimik na nanonood. Pumasok si Leandro. Tumingin sa akin ng isang beses at saka tumingin kay Amihan. Walang salita. Lumabas siya ng pinto at sa pagkakataong ito, alam kong ito na ang huli. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang katahimikan ng kahihiyan. Ito ay ang katahimikan ng kalayaan. Mama, ano yon? Tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pag-aalala. Wala na yun, anak. Sagot ko. Hawak ang sobre. Ito na ang huling kabanata ng ating dating buhay. Sa loob ng sobre ay hindi na ang mahabang paliwanag na binasa ko noon. Ito ay isang maikling liham. Halos 5 linya lamang. Isinulat ni Leandro na tinatanggap niya ang hatol ng hukuman at ng kapalaran. Humingi siya ng tawad. Hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Dahil pinili niyang maging isang magnanakaw sa halip na isang haligi. Pinagmasdan ko ang sulat sa loob ng ilang sandali. Wala akong gansi, panginginig. Wala akong luha. Isang malalim na paghinga ang binitawan ko. Ang hangin na tila naiipon sa aking baga sa loob ng halos 20 taon. Inilagay ko ang liham sa isang maliit na kahon ng alaala, kasama ng blazer na luma at ang reseta ng gamot ni Doña Milagros. Hindi ko kailangan ng isang closure mula sa kanya. Kailangan ko ang closure mula sa aking sarili. Pumunta ako sa rooftop ng gusali, dala si Amihan. Ang Pasig River ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila ay tila isang pangako ng bagong simula. Mami, sabi ni Amihan, humawak sa aking kamay. Ang kanyang paghawak ay matatag at puno ng pagmamahal. You're not weak, you're brave. Ngumiti ako, ang unang tunay at walang katapusang ngiti mula nang umalis ako sa bahay. Ang nangiti na hindi pinipilit, hindi para sa sinuman. Alam ko, anak, sagot ko, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Natutunan ko lang na ang lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano katagal tayo nakakaya, kundi sa kung kailan tayo magpapasya na tumayo. At ang pinakamagandang romansa na natagpuan ko ay hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa paghahanap muli sa sarili ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ay tila isang malayong alingawngaw. Ang pagpapatawad ay hindi ibinigay kay Leandro, kundi ibinigay ko sa aking sarili para sa lahat ng taon na pinayagan kong maging mas maliit kaysa sa aking tunay na halaga. Ang mga gusali ng Makati ay hindi nila nakikita mula sa maliit na balcony ng aming opisina sa Pasig. Ang Maze Financial Consultancy ay hindi na isang maliit na pag-asa. Ito ay isang sentro ng pag-asa para sa daan-daang kababaihang nangangailangan ng tulong upang bawiin ang kanilang dangal at pera. Ang hangin dito ay malinis at ang tunog na naririnig ko ay ang banayad na pagtaas ng boses ni Basilio habang nagpapaliwanag ng tax deductions sa isang kliyente. Sa isang sulok ng office, nakita ko si Amihan na nagtatrabaho sa kanyang mga school project. Ngunit ngayon ay may kasama na siyang isang lumang ledger. Nag-aaral siya ng accounting, hindi dahil pinilit ko, kundi dahil gusto niya. Inay, tawag niya. Hindi na may pag-aalinlangan sa kanyang boses, kundi may pagmamalaki. Ang galing talaga ng profit margin natin ngayong quarter, kaya pala brave si Mami. Napangiti ako. Ang init ay umabot sa aking mga mata. Sa isang panayam para sa isang malaking magasin ng negosyo, tinanong ako tungkol kay Leandro.
Tumingin ako sa kamera, diretso sa milyon-milyong manonood na Pilipino. Natawad ko na si Leandro. Sabi ko, ang salita ay dumaloy ng walang pilit. Hindi ko siya pinatawad para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang pagdududa, ang pait, ang pagpapahirap sa sarili na ang aking halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Iyon ang pinakamatinding bilangguan. Nang palayain ko ang sarili ko mula sa galit, doon ko naramdaman na nakalaya na rin siya sa kadiliman niya. Ang kapayapaan ay hindi isang malaking bahay o isang malaking bangko. Ito ay ang bawat umaga, kung saan nagigising ako at si Amihan ay magkasama at wala akong alalahanin na kailangan kong magpanggap. Sa gabi, nang bumababa ang araw sa Pasig, ang katahimikan na naramdaman ko ay ang pinakamalaking asset na naipon ko. Wala na ang takot, mayroon na lamang pag-asa at pagmamahal na tunay. Ang mga kontrabida? Si Doña Milagros ay nanatiling mayaman ngunit nag-iisa. Ang kanyang status ay hindi nakasingkinang dahil sa kahihiyan ng kanyang anak. Si Soria, matapos magbigay ng kanyang testimonya, ay nagtayo ng isang maliit na coffee shop sa Baguio. Malayo sa gulo ng Maynila at siya ay tahimik na nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Si Leandro, wala na siyang balita. Tila tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Isang buhay na puno ng material na bagay, ngunit walang kahulugan. Ang pinakamagandang romansang natagpuan ko, pagtatapos ko sa aking talumpati, habang nakatingin kay Amihan na ngumiti sa akin, ay hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa paghahanap muli sa sarili ko. Ang katahimikan ay hindi laging pagsuko. Minsan, ito ang preparasyon para sa isang makapangyarihang pagbabalik. Huwag ninyong hayaang ang opinyon ng iba ang magtakda ng halaga ninyo. Ang tunay na legacy ay hindi kung gaano kalaki ang iyong bahay, kundi kung gaano kalaki ang puwang sa iyong puso na inilaan para sa pagmamahal sa sarili. Sa huli, habang naglalakad kami ni Amihan pauwi, nagtanong siya, "Mami, pwede ba tayong bumili ng bagong halaman para sa balcony? Yung kulay kahel na bulaklak para may alaala tayo ng araw na yon." Ngumiti ako. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang hangin na dumampi sa amin ay hindi na nagdala ng takot, kundi ng pag-asa at ang pangako ng pagmamahal na walang hangganan. Sige anak, pumili ka ng anuman dahil ngayon tayo ang may kontrol sa ating sariling hardin.